Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nietzsche Bashar and welcome to our daily devotion with Pastor Asa Locampo. Today our devotion talks about bakit ka dapat mag-fasting regularly, and our concept is all about fasting. So ang pag-aayuno ay hindi lamang simpleng pagtalikod sa pagkain. Ito ay piling paglapit sa Diyos. Isa itong espiritual na disiplina kung saan isinasantabi natin ang pansariling kasiyahan upang mas lalong maging sensitibo sa presensya at tinig ng Diyos. Sa Biblia, ang pag-aayuno ay kaakibat ng patinding panghingi ng tulong, direksyon at debosyon. Sa pag-aayuno, pinapayag natin na Panginoon, higit kang mahalaga sa kahit ano. So our Bible readings for today is all about Nehemiah chapter 1 verse 4. Nang marinig ko ito, naupo ako at tumangis. Ilang araw ako nagluksa, nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos ng kalangitan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is fasting is a normal Christian discipline. So, hindi ito para sa super spiritual lang. Ito ay bahagi ng normal na buhay Kristiyano dahil ang mga alagad pati si Jesus Christ ay nag-ayuno. Kung ginawa nila ito, dapat din natin itong isama sa ating pamumuhay. Second is fasting is spending a lot of time with God. So, hindi lang ito yung pagtigil sa pagkain, kundi paglalaan ng oras para sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pakikinig sa Diyos. Sa pag-aayuno, mas lumalalim kasi ang ating relasyon sa ating mahal na Diyos. Last is fasting is aligning your heart with God. So, sa pag-aayuno, ibinababa natin ang ating sarili at sinasabing, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo, O Diyos. Tinutulungan tayo nitong iayon ng ating mga hangarin sa kanyang kalooban. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is fast for your family, friends, and finances. So, idulog sa Diyos ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga pangangailangan, at maging mga pinansyal na pagsubok. So, ipaglaban natin sila sa spiritual na paraan. Second is fast by skipping meals and social media. So, pumili ng isang araw na hindi lang pagkain ang isinasatabi, kundi pati yung mga distractions gaya ng social media, entertainment, at iba pang bagay na umaagaw ng attention mo sa ating Diyos. And last is fast regularly or at least once a month. So, gawing parte ng iyong lifestyle ang pag-aayuno, hindi lamang kapag may problema, kundi bilang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Habukan ito kahit isang araw bawat buwan. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, what do you think God might change in a person's life who completely trust the Lord by praying and fasting? So, kapag ang isang tao kasi is lubusang nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, nabubuksan ng kanyang puso at isipan upang marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. So, maaaring magbago ang kanyang pananaw, disposisyon, at direksyon sa buhay. So, pinapalambot ng Diyos ang ating mga matitigas na puso at pinipilit ito ng puso na masunurin, pinapalitan ito ng puso na masunurin, makapagpakumbaba at mas nagtitiwala sa Kanya kaya sa sarili. So, sa prosesong ito is mas lalong lumalalim ang intimacy sa Diyos at nagiging malinaw ang Kanyang mga plano para sa atin. So, let's pray po. Lord God, turuan mo po akong mag-ayuno, hindi para sa pagpapakita, kundi bilang tapat na pagsamba at paglapit sa iyo. Lord God, nais ko pong maging sensitibo sa inyong tinig at papasunod sa iyong kalooban. Lord God, palitan mo po ang aming laman ng inyong presensya, linisin mo po ang aming puso, itama ang aming direksyon at bigyan mo po kami ng lakas upang laging magtiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.